ba ng extra cleaning power. Sunrock's Color Safe Bleach. Hulog ka ng langit. Hi, the teenage years. Ang daming pagbabago. Ang bilis ng development nila. And it's my last chance para mapalaki sila ng tama. A big part is balanced nutrition. And I give them Cherry for PGM. It's the most prescribed multivitamins for teens. Oo, Cherry for PGM. Kasi talagang formulated ito for teenagers. Gusto ko, tuloy-tuloy ang paglaki nila. Tangkad sagad pa. Nangunguna ang unang hirit at ang Cherry Fur PGM for teenager sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Sa laman, sa sarap, parang imported. Bagong Ligo Meatloaf. Parang imported sa presyong atin. Ligo Meatloaf. Mga kapuso, patuloy ang pagbabantay natin dito sa tanggapan ng COMELEC sa huling araw ng paghahain ng mga COC ng mga umaasang tatakbo sa darating na eleksyon. At makakapanayam natin ngayon si Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC. Director Jimenez, good morning. Good morning, Pia. Good morning. Director, alam po namin na ilang araw na pong naghahain ng kanilang mga COC ang mga kandidato at huling araw na po ito. So ano po yung mga inaasahan pa ninyo o sino-sino pa yung mga inaasahan ninyo aside from sina Secretary Teodoro at ang kanyang running mate na si Edu Manzano? Well, yung sila Secretary Teodoro na lang actually ang talagang major na ini-expect natin today. Maybe a few more people running for senator, but I think this is it. This is the big one today. Director Jimenez rather. Nakita po namin kanina na yung listahan natin ng mga nag-file for president, parang umabot na ng more than 50. So, yeah. Syempre lilinisan pa ng COMELEC yung listahan na to. Right. When do we expect na maidedeklara yung mga nuisance candidates? Well, we're looking at the official list of candidates being released by the end of December. So yung nuisance candidates will have to be released before then. No, probably siguro a week or two after the filing. After December 1, after today actually. Give it a week or two, then magkakaroon ng hearing for that. And then we'll declare kung sino yung nuisance. And Director Jimenez, marami rin kasi mga nagko-question sa kandidatura ng ilang kandidato, particularly na si dating Pangulong Erap. Pwede na bang questionin niya yun pa lang the minute he filed the COC or kailangan na yung hintayin yung... Well, the minute he files the COC, anyone can file an application for, a petition for disqualification. Ano? In fact, the sooner the better kasi we need time to process these things. We need time to, to hear the case. We need time to have people argue their cases. So better early. And Director Jimenez, alam natin na campaign season is officially going to begin next year pa po. Pero right now, ano po yung mga pagbabantay na ginagawa ng COMELEC doon sa mga kandidato natin? Kasi syempre ngayon pa lang sa paghahain ng kanilang kandidatura or ng COC, marami na po ang indirectly nangangampanya na rin. So ano yung pagbabantay na ginagawa ng COMELEC? Well, sad to say, wala, no? Kasi recent decision of the Supreme Court basically reversed the decision in Peñera, which said that pwedeng magkaroon ng premature campaigning. Ngayon, the filing of the COCs is really just for the purpose na masama ka sa balota. Yung epekto ng kandidatura magsisimula lamang sa simula din ng campaign period. That's February for national, March for local. So sa ngayon, essentially parang free for all ang lumalabas. Alright, pero inaasahan po natin na pagdating ng February, mas magiging mahigpit ng COMELEC? Yes, definitely. Pagdating Pagdating ng Pebrero, talagang paghihigpitan natin sila kasi by that time, sobrang saturated na siguro tayo sa mga messages nila, sa mga campaign gimmicks nila. Alright, well, Director Jimenez, maraming salamat po sa inyong pagpagpanayam po namin. Alam namin it's gonna be a very busy day for you. Thank you very much. Good morning po ulit. Good morning. Si Director James Jimenez po, spokesman ng COMELEC. Libo-libong kilo ng elephant ivory na samsam sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bansa sa Africa. Arestado ang mahigit 60 tao sa operasyon. Bahagi ito ng malawakang raid na isinagawa ng International Police Organization na Interpol sa 6 na bansa sa Africa. Ipinagbabawal ang pangolekta ng elephant ivory dahil karaniwang pinapatay ang mga elepante para makuha ito. Spiritual leader ng Tibet na nawagan sa iba't ibang bansa na tutukan ang problema ng climate change.
Sa kanyang pagdalaw sa Australia, iginiit ng Dalai Lama na pangunahing problema ngayon sa mundo ang global warming. Kaya dapat daw itong bigyang prioridad ng mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Apela niya sa mga world leader na suportahan ang gaganaping Climate Change World Summit sa Copenhagen, Denmark ngayong Disyembre. One of our responsibility is to taking care of our planet. So now, the government level paying more seriously, more serious attention, global warming. It is, I think, good news. I think very, very encouraging. Kauna-unahang space rocket ng New Zealand inilunsad. Sa bilis na 5,000 kilometro kada oras, bumiyahe ang 6 na metrong bahagi o ang 6 na metrong habang Atea-1. Ligtas namang naisakatuparan ang first ever space launch ng Atea-1. Umabot ito ng hanggang 20 minutos sa kalawakan bago bumalik sa lupa. Pinakamapormang shopping street sa Tokyo, Japan, nalagyan po ng Christmas lights matapos ang 11 taon. Pero hindi basta-basta ang pag-iilaw doon dahil environment-friendly raw ang lahat. Ang mga ilaw, LED bulbs para mas mahina ang konsumo ng kuryente. May espesyal na balot din ang mga ilaw para hindi masyadong mainitan ng mga puno, lalo na yung may hinat, may edad na. At dahil inaasahang dadami ang tatambay at ang basurang dala nila, may mga recycling machines na ilalagay sa bawat bangketa. Pati Christmas sounds tipid din. Mga maliliit na kampana ang tutunog sabay ng pag-ihip ng hangin. Makikigan 24 oras na po tayong pwedeng maging mga ganap na saksi. Yan po ay sa pamamagitan ng U-Scoop ng GMA News and Public Affairs. Sa ating U-Scoop, mga kapuso, maipapadala nyo sa amin ang inyong mga kuha, litrato o video na mga pinakamalalaking balitang mahalaga at may saysay sa buhay ng bawat Pilipino. Gaya po nung kasagsagan ng bagyong Ondoy at Pepeng kung saan kaagapay namin kayo sa pagbarating ng mga imaheng tulad niyan na pinakita namin sa telebisyon. Pero kaibang ating U-Scoop, ang mga ipapadala niyong pong balita na aming mapipili ay di lamang mapapanood dito sa unang balita sa 24 oras, sa saksi, balitang hali, news on cue o kaya'y flash report. Pwede rin po niyong balik-balikan yan, ulit-uliting panoorin at ipanood sa inyong mga kaanak at kaibigan sa www.gmanews.tv/U-Scoop. Para naman po sa MMS, ipadala litrato, video at ang salitang balita, space. Impormasyon tungkol sa litrato o video at ang inyong pangalan, address, padala po sa 4627. At para naman sa impormasyong i-text ang balita, space, ay inyong mensahe, pangalan, address at ipadala sa 4627. Ang mga hirit namin mamaya ang tuloy-tuloy ng pagtutok sa mga hahabol sa paghahain ng kanilang kandidatura sa COMELEC. At silipin ang tinaguriang Magical Castle of Lights ng isang dinarayong mall sa Quezon City. Para mga tanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News, space on at isang sa 4627. Live mula rito sa COMELEC at sa ngalan ni Rhea Santos, ako po si PR Kanghel. Ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.